Okay, so ito na yun ha mga kagala, part 2, San Pedro pa rin tayo dito sa Davao City. Kabali yung ating camera ay nakasit na siya sa 1080p pa rin pala. 1080p, 1080, 1080 Full HD pa rin pala, no? Tapos yung kanina ay nakasit nga lang siya sa 60 FPS. Di ko alam kung ano ibig sabihin ng FPS. Basta ang ano, pinagkaiba nila, mas dihamak na mas malinaw, mas maganda ang movement ng camera, no? Walang delay kumbaga ba. Real time talaga siya na movement kung ganyan yan, di ba? So may delay yan konti kapag sinet ko siya sa 1080 HD with 30 FPS lang. So kumbaga parang nakaano siya ba, tinan mo, di ba? O gagalaw-galaw ko, yun. Para maintindihan lang mga hagala, ha? Hindi ko alam kung relevant sa inyo ang ganitong information, pero wala, sinare ko lang. O, di ba? So ito, kahit gagalaw-galaw ko ng ganito, so automatic siya na parang nag-i-stabilize siya, di ba? Samantalang doon kanina sa kanina yung una is hindi siya stabilized kasi nakagamit niya ako ng 1080 HD with 60 FPS. Ibig sabihin nun, mas mabilis yung movement. So kapag mabilis na nga yung movement, tapos bibilis ang gupa, di ba? So nakahilo, nakalola. Kaya yun. Ang gagawin ko ngayon is ito na, maglalakad ulit tayo dito. Lakad. So ito na, di ba? Pwede tayo maglakad na hindi nyo masyadong mararamdaman yung pag-alog, no, yung impact ng ating galaw nating mga paa, di ba? Kaya rason din na hindi ko na kailangan din yung gimbal pala. So shout out ulit yung nagbigay sa akin ng gimbal. Ang worst pa dyan ay nakalimutan ko. Tika lang nga, tingnan ko nga ay para mabigyan ko talaga ng baka sabihin although wala namang problema, hindi naman siguro niya kinwestiyon yung ating sincerity na tayo ay happy or tayo ay tawag nito, grateful, no, sa kanyang binigay na tawag nito, Toblerone. Binigyan niya ako ng 500 pesos, tapos binigyan niya ako ng gimbal, tapos microphone, yung mga ganda, ang ganda ng mga microphone na wireless, parang Bluetooth siya ba, ang tawag nito, basta parang Bluetooth, no, wireless. Meron din may isa na may wire, pero basta isasaksak lang siya, ikakabit, no, kailangan lang siya ng battery, i-charge mo siya para magamit. Wait lang, hanapin ko yung kanyang pangalan kasi private message yan, hindi siya pala comment sa akin. Ayun, no, so a few hours later, so nakita ko rin yung pangalan niya, no, si Sir Rick. Thank you for pagbigay sa akin ng ng iyong 500 pesos Toblerone, tapos yung vlogging kit natin, parang siya kasama na yun sa yung camera gimbal, tapos yung tawag nito, yung microphone na wireless. Ang ganda pa naman ng pero wala, hindi ko sila nagamit lagi. Kaya yung isa, yung microphone, I don't know kung paano yung gagamitin. Parang may nabago no? Parang hindi na siya gagana kagaya dati. So pwede pa sigurong gagana, pero parang kailangan ko siyang may gagawin ako doon. Tapos sa gimbal naman, unang-una malaki, pangalawa mabigat, tapos hanggang nasa mga 3 to 4 hours lang yata siya na pwedeng gamitin. Tapos mag-overheat na siya, tapos maglo-lowbat. Tapos nakapagod, nakangalay sa kamay, okay lang naman siya kasi hahawakan mo siya. Tapos kaso nga lang i-operate mo yung may cursor kasi siya, no? So hindi siya ganun ka good sa akin. Kumbaga maganda ang intention, maganda ang purpose ng gimbal. Ang problema nga lang ay yun na nga, napapagod, nangangalay ang kamay ko sa kakapindot para paikot-ikotin ganun. Kasi hindi mo na siya iikotin ng ganun, no? Parang siya na yung kusa na iikot. Kasi nga para mas stable talaga yung yung galaw ng camera. Ginawa ko parang gusto ko talaga maging skilled cameraman. So hindi ko na siya ginamit, pero andun lang naman naka-save yun. Time will come, ipapalaminate ko yun, no? Ipapalagay ko talaga yun sa museum. Parang kasi first time ever na yun talaga pinakauna ko natanggap na regalo sa taong hindi ko hindi ko kilala. Basta yun, nasasayahan lang sa ginagawa kong pagba-vlog. Na-appreciate niya. Kaya yun, thank you Sir Rick, ha. So baka wag niyo sanang masamain na hindi ko siya ginagamit. Basta andun lang siya, nakatago, iniingatan ko siya. Hindi ko siya ginagalaw doon, no? Hinahayaan ko lang siya doon na doon lang. Kasi siya, kumbaga kung saan man tayo dadalhin talaga, doon, kung magpapatuloy tayo sa pagbablog na ganito o pa man, basta kayo sa vlogging industry. Wala, di ka naman talaga din purpose na magbablog ng parang dire-diretso tuloy-tuloy, kasi talagang naging ugali ko na talaga na maglabas ng cellphone, tapos marunong akong mag-appreciate ng mga lugar. Sa iba ay pangit, pero sa akin marunong akong tumingin ng mga bagay-bagay na dapat
ipagpasalamat, di ba? Yung parang grateful tayong tao. Tapos minsan naman meron tayong mga honest review. So, yun, sinasabi din naman natin, pero sinusubukan ko ngayon na medyo maging mas maging grateful na lang talaga. So, kung hindi man siya kagandahan sa paningin ng iba, so para sa akin, kaysa wala talaga, di ba? Ganun yun. Okay, dito na tayo ngayon mga gala. Tapos na tayo sa may San Pedro Extension, dun sa may barracks. So, dito tayo sa intersection ng si Imrecto Corner San Pedro. So, ito na yung tinatawag na San Pedro Square, no? Kasi kasama na to dito. Kapag ka mayroong event, so yan, sinasarado yan sa may pitchon galing. Tapos dito, bukas to dito, okay lang. So dito na yung sinasarado. Tapos yung Bolton Street, galing sa may Bolton Street. Tapos yung Rizal Street. Tapos hanggang Pilayo, yung sinasarado na yan. Tsaka to dito, San Pedro Street. Kaya siya tinatawag na San Pedro Square. Tapos ito naman yung tinatawag na Metropolitan Cathedral. Tama, Metropolitan Cathedral, ibig sabihin Metropolitan Cathedral. Kasi una kong nakita yung Metropolitan Cathedral is yung sa may Cebu City. So hindi ko alam kung bakit siya tinatawag na Metropolitan Cathedral. Yun pala yun, kumbaga parang napakalaking church, simbahan, Metropolitan. So kapag ka hindi Metropolitan yung syudad, hindi matatawag siya na Metropolitan Church or Metropolitan Cathedral. So ito siya, sangguniang panglungsod ng Davao. So ito yung opisina ng ating Vice Mayor hanggang sa kanila mga SB member, di ba? Or SP. SP ba o SB? Basta mga council natin, House of Council, di ba? Councilors. Tapos di ba yung Vice Mayor, sila yung pinakamataas na pinaka-head o pinaka-leader ng lahat ng mga konsihalis. Okay, tapos ito simbahan. Siyempre sarado yan, madilim kasi wala namang walang church ngayon kasi anong oras? Mag-aalaon na. Tapos lakad-lakad natin ng konti. So ito yung hitsura ng Davao, wala madilim, hindi man madilim, kumbaga tama lang, no, dim light. Siyempre may nakatabay ng mga kapulisan dito kasi to pinaka heart of the city, dito talaga yung ating puso ng syudad, kung saan matatagpuan yung ating City Hall. Meron din kami dito, Clock Tower. Clock Tower. Tapos meron ditong JMA, kapag ka maaga pa naman, may yan open yan. Ngayon sarado. I mean, pinatay na yung LED TV dito sa harap ng City Hall, Rizal Park. Naka-barricade pa rin, nakakulong pa din. Ibig sabihin na talagang kinokontrol yung movement ng mga tao. Talagang entrance and exit lang talaga dito sa DASA, sa City Hall area. Hindi pwedeng kung saan lulusot, papasok, lalabas yung mga tao. Para siyempre hindi mahihirapan yung ating mga kapulisan na mag-presking, Hindi mahihirapan na bag raid. Ito Duterte, Yutong. So ito naman yung Davao Life is Here. So gusto ko makita yung isang sanlong na unit na bus, yung doon sa may People's Park na nakatambay. Dalawa daw yun Tapos yung naman, isa ay yun na ngayon bumabiyahe. Ginagamit nila pang hatid sundo sa mga guro na naka-assign sa mga malalayong bulubundukin ng Marilog. City Hall of Davao, wala ng tao. Siyempre mga estudyante tsaka empleyado. Tsaka umulan pala kanina. Kaya yung mga tao siyempre di naman pwedeng babalik para tumambay ulit sa park. So uwian siyempre, umulan. So ito yung itsura mga gala. Tingnan natin ha. So ngayon baka meron tayong madadaanan ng mga shout out kay Ma'am Nits and Sir Ismael. Tsaka rin kaya boss Mike and Pearl, Kay Mike and Pearl, so sa yung apat dyan, Mike, Pearl,
Tapos kay Nits and Ismail, no. So shout out to sa inyong apat. Panglima si Jackie Schafferhofer. So maraming salamat talaga sa inyong walang sawang suporta. Like hindi lang kayo basta nanonood, hindi lang kayo basta nagbubukas ng mga video natin ng aking mga vlog. Talagang nagbibigay kayo ng nagpasabog talaga kayo ng mga grasya. Galing, no. So di ko alam kung anong magiging reward niyo dyan sa ginagawa ko ninyo, pero meron talaga yan, syempre. Isa na ako doon, kumbaga mag-wish na ako ng more blessings pa talaga sa inyo, kasi kahit paano, no, kahit hindi ako nanghihingi, pero talagang nagbibigay ko kayo. At syempre, pinapasalamatan ko yun kasi dagdag income yun, dagdag revenue, di ba? So, kay Boss Pearl, kay Boss Mike, kay Ma'am Pearl, tsaka kay Ma'am Jackie, talagang nakapagpataas nagpapataas sila ng ating revenue kasi namimigay, no, super tanks. Kaya yung iba dyan na hindi pa nakapagbigay ng super tanks, so try nyo daw. Experience nyo rin. Walang mawawala, di ba? Anyway, so thank you. Tsaka kay syempre kay Sir Ismail, no, napaka-generous na mag-asawa, and Ma'am Nits. So, more blessings. Ito yung mga hitsura ng natin, City Hall, may kita. Syempre doon kanina nadaanan natin yung yung kampo, no, yung ating kampo ba tawag diyan, basta barracks, no. Diyan tayo kumukuha, no? Doon ako kumukuha dati ng police clearance. Tapos ito naman unit up. Tapos Bangko Filipino pala, yan nadaanan natin, hindi niyo nakita, no. Hindi rin natin nakita. Basta diyan lang unahan itong unit up yan, Bangko Filipino. Bangko Filipino tsaka Captain po yung mga tsaka yung Coco Levy Fund. Di ba? O yung tama ba, Coco Levy Fund or Coco Life, basta yung yung tatlo na yan, yung yan yung mga tatlong ng Pilipinas, di ba? Tawag nito, yung parang insurance, mga Bangko Filipino na talagang nagsarado, nangawala sila. So naging parte na lang sila ng alaalat kahapon. Anyway, Unitap, yan, Unitap, tapos Unicity meron, di ba? Ayun, Unicity tsaka Unitap. Ang Unitap ba tsaka Unicity is competitor sila o magkakamag-anak lang? Kasi bakit talaga may Unitap, Unicity? Baka meron silang related sila sa isa't isa, no? Baka tatay at anak, for example si Gaisano Mall tsaka si Gaisano Grand, di ba? Magkakamag-anak lang sila, relatives lang. Tapos ito naman yung gusali nga pala, so parang hindi natin to magawa kapag kaaraw pala minsan kasi nga busy, no, daming mga ginagawa din kasi, kaya hindi natin magawa-gawa yung lakarin tong buong San Pedro Street. So ngayon ito na, makikita ho natin anong meron dito. Basta anything goes under the moon, under the night, or with di ba, under the moon anything goes. So mapag-usapan natin, titingnan natin kung anong mga gusali dito makikita. So far maliwanag naman, di ba? Syempre may engineer natin, wala siyang wireless din siya. So Jesus Christ, yan, ginawa siyang opisyan, tawag nito simbahan. So syempre yan na, lumang gusali yan, hindi natin din siya matatawag na white elephant kasi meron naman siyang ginagamit niya siyang parang simbahan ng Jesus Christ, Good Shepherd. Tapos ito namang baba ay De Vera Law Office. Tsaka itong itong Acevedo Optical. Ayan, isa din yan sa, di ko alam kung Acevedo Optical is galing sa Cebu or Davao. Basta bata pala ako, Acevedo Optical na yan eh. Lagi ko na narinig yan sa radio na sa AM. Yung mga patalastas talaga lagi. Cebu, Acevedo Optical Clinic. Yan. So hanggang ngayon andyan pa rin sila na nag-i-exist pa rin. Tapos ano ba? Yan. G&M. Yung mga ganyang ori ng mga gusali yan, yung mga palatandaan ng mga luma talaga yan. Siguro na itayo yan mga way back mga 1950s, 60s, 70s or 80s. Diba na subok na sa tibay. Marami niya mga pinagdaan ng lindol, bagyo, ulan at matinding init, pero andyan pa rin sila nakatayo. Pinaglumaan man ng panahon, pero yan nanatiling nakatayo. Tapos dito naman sa kabila ay syempre Chowking yan. Tsaka may McDonald din dito kaso nawala na. Asan na ba yung McDonald yan? Nag-i-exist pa ba yan? McDonald open pa ba sila kapag kaaraw? Para hindi na, no? Parang ang luma na rin kasi ng ng hitsura. Kinakalawang na. Tsaka yung Agfa, syempre Agfa color. Shout out sa mga batang 90s dyan, no? Mga kagaya natin na na-expose sa camera, yung mga yung mga i-develop pa yung may mga negative, tas i-develop yan. Meron na tayong litrato. 90s, yan yung mga natin, mga kumbaga excited tayo na magkaroon ng mga party, may mga event, may mga
family gatherings kasi magkakaroon talaga ng picture taking yan. Ayan, Agfa, Kodak, tapos ano ba? Agfa, Kodak, ano ba yung ano pa ba yung kanyang mga tawag nito, competitor nitong mga film industry na yan. Siyempre, marami yan sila dito, no? Nakakalat lang kasi City Hall, may mga kumukuha ng mga requirements. Siyempre, kailangan talaga ng mga 2x2, 1x1, mga ganun mga ID picture. So, andyan lang, no? Nagmamasid, naglalakad-lakad yung mga maniniyot, kung tawagin. O nga pala, tatay ko pala, maniniyot, ha? Photographer, lettertista. Yung may mga kasal, patay, binyag, basta lahat ng mga okasyon, andyan yan siya. Kinukuha, ina-hired yung tatay ko para maging lettertista, cameraman, ganyan. So siguro kung meron man akong talent, no, feeling ko lang, I don't know kung may talent pa talaga ako kasi ang hilig ko talaga tawag nito, ang hilig kong mag-posing sa camera, no. Tapos pag picture taking na, kahit wala ako sa mood, pero pag may picture taking, yan, smile yan, kung project talaga yan, no. Tsaka magaling din akong kumuha ng mga angulo sa mga picture, ha, sa picture, hindi sa video. I don't know sa video kung meron akong talent. Tapos yun, bali naisip ko na siguro yun, nakuha ko yung kalidad, o ibig ko sabihin parang yung talent, no, ng aking tatay, yung pagiging maniniyot niya. Yan, so Unicity, San Pedro, Latchme. Yan lang, lakad lang tayo dito ulit. So, ano nga bang yan, gusali yan dati kung naalala ho ninyo. Anong building ba to? Tingnan natin, may nakalagay ba? Dignity of Davaoenyo, serving nature and enriching the culture of tribal. Wala nakalagay, no? Philippine, School of Technology. Veterans, Francis Rivera. Wala nakalagay na building yung pangalan, di ba? Dapat may nakalagay yan, anong building. Ito naman siya ay J.S. Joaquin Sanz Building. In Sanz Building. Parang pinaganda lang yung kulay ng kanyang pintura, pero yung kanyang gusali parang luma pa din, Luma ba siya? Parang bago, no? Bago yata to. Okay. So one way lang to dito. Dito sa buong Davao, lagi kong sinasabi na meron tayong napaka-busy na kalye dito na ginawang one way lang. So yan yung Magallanes Street, San Pedro Street, and si Imricto. Pero meron pa palang isa, itong saan ba to? Itong Ilustre Street, no, one way lang pala siya. Bawal kang sumalungat dyan, papalabas sa San Pedro Street. Tama ba? Tsaka itong Legazpi. Ay, sorry. Ito pa palang sa may CP Bangoy. Siya, one way din. Yun. Tapos, so dito tayo na area, ha. So, Unicity, San Pedro, Latchme. Bagong gusali lang yan. Tapos ito siya, anong gusali to dito dati? Anong establishment to? Tingnan natin kung anong meron siya ngayon. Yan, Euro Pawn Shop, Red Ribbon, United Philippines Incorporated, United Placement. Placement. Baka to, parang no? Ayan, POAA. So yan, para mag-abroad, no? Parang agency. So ito yung itsura ng San Pedro kapag kagabi. Lakad-lakad lang tayo dito. Madaling araw na. Siyempre, hindi na siya gabi. So, to? Hotel or office? Kasi walang billboard, no? Diba kung office siya, dapat may nakalagay dyan, may nakalagay dapat na opisina siya. Kaya, for example, ito, Unicity. May nakalagay, Unicity. Ito sa kabila, sa likod natin. Lakas makaluma ng estilo ng kanilang mga gusali building. Di ba sa gusali, di ba may building code na na hanggang 50 years lang, tas gigibain na. Ebro, Dako daw. Yan, may nakalagay Ebro, Dako daw. San Pedro, Dako daw. Nawala yung San Pedro, kaya ang natira Edro na lang. Ito, sumin natin, ha. Nawala yung San Pedro, I mean yung San Pe, nawala, no? So Edro, Dako daw. Bakit siya tinawag na Edro, Dako daw? Baka Dako daw may-ari nito, Dako daw building, no? Tapos katabi niya Mercury Drug. So lumang gusali pa rin to dito. Yung kanyang structure, parang hindi siya giniba na binago. Luma pa rin, no? Parang na siya. Yan, fabrika. Itong fabrika, shopping center, parang matagal na yan,
Meron kakilala na ano siya, ano na, dalawa lang naman silang anak sana ng kanyang mga magulang, tapos matalino. Hindi siya nag-aaral, dito siya nagtrabaho. Ba't ganun? Hindi siya nag-aaral ng ano, ng college. I mean, nakapag-college yata siya pero 2 years taste that time. Parang sabi ko, parang wala naman problema kung magtatrabaho sa mga gantong ano, tawag nito, gantong mga tindahan, no? Tapos magkano labas ako dati? Parang feeling ko nasa 95 or 100 or 150 pesos. Mga ano yun, mga 2,000. High school pa rin ako noon kasi mas ahead siya sa akin ng ilang taon sa eskwela. Kasi ngayon, nung nakita ko siya, ginagawa mo dyan, ba't di ka nag-aral? Kasi sayang yung grado, para siya, parang nagtapos siya sa high school ng basta honorable mention, tapos nagtrabaho siya sa fabrika. Tapos okay lang kung I mean, kumbaga siguro medyo magits ko pa siya, hindi pa ako maso-surprise nung nakita ko siya nagtatrabaho dito sa fabrika sales mga 2004, 2005. Kung siya ay working student, sabihin natin pwede yun, no? Kasi yan naman talaga ang pinaka-resort ng mga Pilipino kapag gusto mag-aral ka. So walang panggastos yung pamilya, kulang, di ba, sa financial, kaya mag-working student na. Ayan, fabrika sales, nagtatrabaho siya dyan. So hanggang ngayon, andyan pa rin. No? So nakita ko siya dito 2005, 2004, kasi sabi na 2005 na lang. So 2005, 15, magdo 20 years na, no? So andyan pa rin yan si Fabrica Sales Center. So ibig sabihin, malakas. Okay yan, mga ano yan, mga nagtitinda ng mga damitan yan. Tapos yun, Dimde Center. Ito. So tawid tayo sa kabila para makita natin yung ano, yung lumang gusali. Pero tika lang, ito ang design pala na ito is para siyang disenyo sa Metro, yung Metro Center. Metro Center yung ano, sa may mga yung mga mall, di ba? Yung Metro guys, wait lang. Metro Plaza, mga ganun, Metro Plaza. Kung may mga taga Manila nanonood nito or mga nakapuntang Maynila, particular diyan sa may Fairview Terrace, sa may ano, is in Fairview, harap niyan merong, di ba, ano, Fairview Terraces. Ganyan ang ano, Metro Plaza, yung design. Pero sige, hayaan natin. So, tawid tayo dito sa kabila para makita natin yung gusali. Mga luma, no? May nag-comment dito sa isa kong ano, sa mga minsan ako nag-vlog din dito, di ba? Sa San Pedro, although lagi na tayong paulit-ulit na nagva-vlog dito eh. Iba-ibang topic nga lang, tsaka panahon. So, sabi nung nag-comment na sayang daw yung kali, maganda, pero ang problema nga lang daw ay may mga eyesore. That time parang may ano pa yun eh, no? May mga gawad pa ng kuryente yun, hindi pa to underground cabling, hindi pa to wireless. So sabi nga niya, marami daw mga gusali dito na hindi naman napakinabangan, na wala nang gamit. Bakit hindi pa daw gigibain, hindi pa i-demolish para mapalitan ng mga bagong establishment gusali, di ba? Para mas kaaya-aya sa mata. Yan ang comment niya. So ako hindi ko alam kung anong masasabi. Wala lang, minsan naman sa mga ganyang bagay-bagay wala naman ako talagang pakialam, no. Kumbaga hindi ko sa wala lang, okay lang sa akin kung eyesore ba siya o hindi. Basta ang sa akin lang siguro, as long as hindi siya walang aswang, walang multo, walang nagpapakita, di ba? Okay lang siguro yan, walang problema. Di kaya hindi naman siguro siya ganun ka-treat sa safety ng ating mga kababayan. For example, magkaroon ng kahit mga maliliit or mahihinang lindol lang, di ba? Tapos madudurog, di ba? Matutumba o tapos matatabunan yung mga taga-ilalim, di ba? Mga taga-basement. Madidisgrasya. So far wala naman sigurong ganong insidente dahil sa kalumaan ng gusali, kaya okay lang siguro, mag-i-exist pa rin yung mga yan dyan. So hindi ko alam kung bakit. So ayan, pwede kayo mag-comment dyan kung bakit, no? So bakit hindi basta-bastang ginigiba ang mga lumang gusali, gayong wala naman talagang gumagamit na, hindi na siya napapakinabangan. So anong rason? Yung mga may-ari ay andyan pa, mayroon pa silang hawak na tawag nito, kontrata, na hindi pa sila pasok sa time frame nila na 50 years or 100 years man, kung ilang years ba ang building code natin sa Pilipinas bago gibain, di ba? Kasi pagkakalam ko yung mga condominium, mga building na yan, hanggang 50 years lang yan, gigibain na yan ng kusa. Yan, no? So parang sa ano din sa Colon Street. Nung pabalik-balik na ako doon naglalakad sa sa Colon Street nila, sa pinaka-oldest street ng Philippines is Colon. So ang dami ding mga lumang mga gusali, pero in fairness ginagamit. Oo. ginagamit siya, no. I don't know kung lahat 'yun ginagamit, pero feeling ko talaga ginagamit. May mga
Yung luma pa rin naman yung ano, yung mga hitsura. Pero may mga ano, may mga opisina, ginagawang massage spa, mga ganun, no? Oy, sorry. Tindahan. Ginagawang tindahan, mga ganun, no? Mga opisina. Ayun. So ito yung gusali, oh, mga ano, tapatan, mga luma. Gaya na ito, parang panigurado wala nang nakatira dyan. Panigurado wala nang ano, walang nag-o-occupy. Meron sa ibaba lang na area. 2008 Fashion Center. Ang tagal na, oh. Year 2008 pa daw siya. Tapos, yun. Ano ka bang ano? Royal Downtown Inn. Rainbow Panda. Gold Value. Pansin ko dito sa area na to dito, within the vicinity of San Pedro Magallanes, Illustre, ang daming mga pawn shop, no? Nagsikalat. Tsaka mga ano din, mga grocery, I mean mga yun, mga Mercury drugstore, yun. Maraming mga drugstore. Oops, so dito tayo sa may red area. Red area. Pasana may mga ano dito, yung mga nagtatrabaho as sex worker, no. So medyo lalagpasan natin dito mga hagala, no, bilang respeto kasi yung iba diyan ay syempre for their privacy. Na lang wala silang ano, videohan. So ito din, no, luma din to, di ba? Lumang gusali din. So pinaganda siya. Pininturahan lang siya na mas maganda para hindi siya masyadong pangit tignan, no. Eurosan Pawn Shop. Daming pawn shop. So ito naman siya, napakaluma. Ayan, wala talaga nakatira dyan. No? Aswang siguro meron. Mga paniki. Okay. So tara, lakad pa tayo sa unahan. Off muna natin ang camera muna, ha. So meron dito ano. So ngayon, dito tayo sa ano, Indian Palace. Oh. Nakalagay dito na Indian Palace, your audio authority, kasi Indian daw may-ari dito. So napakalumang gusali nito. You know? Kita nyo naman, di ba? Napakaluma ng structure nila. Oh, yung building structure, yung disenyo, tsaka yung mga madadumi na walang linis. Oh. Pero ginagamit pa siya. So ibig sabihin yan, hindi siya dinidemolish ng gobyerno natin, ng ating taga-City Engineering Office, tsaka taga-DPWH. Ibig sabihin yan, hindi pa siya banta, no, sa ating kaligtasan. So kung nakitang CCTV camera, sa loob daw yan. Ibig sabihin walang multo, no? Kasi kung may multo yan, dapat makikitaan yan. Ang galing. Okay. Tsaka nalaman ko, pwede pala magpahilot dito. 300, tino? Oh, 300 pesos. Kwarto, 100, bali 400 tanan. Pagdala tanan. Pero pag massage lang yun, plain lang, kay kuan man ta ka ng hilot lang kita. So 300, 100, 400. Aircon ang kwarto? Aircon? Sa kuan de. Okay. Abirag inyo ha yung clinic. Okay. Sige. So dito lang sila, malapit lang sa Kusina Davao, no. So kung gusto niyo magpahilot tapos sarado na yung mga massage pa, meron dito 24/7 yata sila. Sige tayo, salamat ya. So Kusina Davao, syempre ano yan, no? Iconic na ano natin yan dito, kainan sa Davao. Tinatanong tayo ni ate kanina kung i-vlog ko rin ba daw sila. Sabi ko wag. Baka bawal yan Ibig ko sabihin ayaw ko kasi syempre kahit pa andyan sila, hindi sila nakamaskara, naka-face mask, syempre may mga ano pa rin yan, no? May mga nililihiman, no, na mga kamag-anak, kakilala, di ba? Panigurado yan. Yan, Lakitan Shopping Mall. Tapos dito naman na area yan, mga gusaling mga luma, di ba? Para may mga aswang na, no? Para may mga nagmumulto na siguro dyan. Kalumaan na yung mga building. So ang ganda lang pala kapag ka mag-vlog ka ng gantong oras sa lugar, kasi walang masyadong sasakyan. Talagang makikita mo yung ganda ng ng kalye.
Mexico Hotel. 150, 250. Yan si ate, galing oh. Parang 24/7 siyang nagbubukas. Kung kaya lang din naman ano, kung may insomnia. Ako nga dati sa Maynila, meron ako, share ko lang ha. Kasi may trabaho. Sa Maynila kasi more on half day lang naman ang trabaho doon dati. So umaga, like umaga, ano bang oras yun? Like mag-start ako ng pasok ko is alas 7, matatapos ang 1:00, tas tulog, ano yan, so buong gabi na yan, hindi na makatulog yan, puyat. Parang hindi naman puyat na pagod, kumbaga parang ngayon, nakakapanood ng mga movie, gano'n, no? Nanonood ng mga palabas, tapos nakikinig ng mga FM na station, no? Yung paborito ko parang FM station sa Manila is yung RX 93.1, Monster Radio. So yun, magdamag akong nakikinig ng mga, ng mga tugtog, lalo ng mga R&B. Ang ganda kasi ng mga tugtogan nila, mga piniplay is yung talaga, yung mga latest. So ang ginagawa ko, parang kumbaga para mapakinabangan ko yung yung dilat na mata na gabi hindi natutulog. So parang ano kayang gagawin ko para mas maging productive, kasi wala talaga na nasa kwarto lang gano'n, no? Nakahiga, nakahilata, pero hindi naman nakakatulog, di naman, parang insomnia talaga no. So ginawa ko, nagtrabaho. So meron doon sa Marikina, may doon may mga, 'di ba, may riverbanks, tsaka yung yung riverside, may mga karaoke, mga videokihan diyan, may mga beer houses, 'di ba? Mga beer house, so mga alakan ba? 'Di ba 'yun yung ibig sabihin ng beer house, mga alakan. Kasi dati nung bata pa ako, pag sinabing beer house, mga yan may mga dancer, may mga yung naghuhubad-hubad, 'di ba? Yun yung mga, may mga babae. Pero pag sinabi pa lang beer house, is beer house, yung alakan, gano'n, no, nightlife. So natatrabaho ko doon as waiter, tapos singer na rin, no, minsan. Pag pag kunyari may mga sakit yung mga singer, may mga problema, hindi pumasok lahat-lahat, tapos wala talagang ibang kakanta, so ako yun. Pero syempre ako kumakanta kapag kalasing na yung mga tao, yung parang wala nang pakialam sa mga sa mga tinutugtog na yung pagkakanta ko pala sintonado. Pero yung kinakanta kasi doon mga pop. Mga pop, ibig sabihin pag mga pop rock, mga gano'n, no? Pag mga pop rock, okay lang yan, walang problema yan. Di ba? Di kayo makaniwala, no? Yun, gulat kayo, no? So, yun, no? Naging singer din minsan-minsan sa Manila. Pero hindi talaga singer na yung pang malakasang mga awit. Yan, pop rock lang talaga. Yung mga One Republic, ano pa ba? Mga Maroon 5. Yun, mga Simple Plan. Yan mga tinutugtog natin dati. Tsaka, tawag na ito, yung mga basta marami-raming mga tinutugtog. Madalas R&B rin nung araw kasi katanda na yun nila Neo. 2010-11. Paggabi hindi ako makatulog, so ginawa ko naging mas para mas maging productive yung pagkatao natin, kasi araw, umaga, pagkahapon wala nang trabaho, tapos hanggang gabi dilat, di ba? So ginawa ko, nagtrabaho. Naging 2 trabaho ko sa Manila dati, kaya hindi ako naghihirap kahit malayo sa pamilya. Okay lang. So, yun. Na-open up natin yung topic na to dahil itong si ate, kung may insomnia ka lang din naman, gawin mo ng 24 hours yung tindahan. Di ba? O kung mayroon kang member sa pamilya na hindi natutulog pag gabi, pagbantayan mo ng tindahan, di ba? Ganon yun, para mapakinabangan. So, ito siya, Delight Inn, Davao. Ito na yung paglalakad natin dito. Medyo malapit lang, maliit lang naman talaga tong San Pedro Street. Kaya nga din siguro ito yung pinakaon ng natapos, no. I mean, isa to sa pina-priority nila na underground cabling system dito sa Davao. So si Emric to, tsaka San Pedro Street. Tapos soon, no, malapit na, can't wait, no, sa Ramon Magsaysay Avenue. Tapos yung phase 3 yung sa Ramon Magsaysay Avenue. Tapos yung phase 4 is may nagsabi, yan na nga, di ko alam kung sino yun. Lumitaw ka nga dyan sa comment section, sir or ma'am, kung sino ka man na nag-comment dati na ang phase 4 ay yung sa may Quirino Avenue. Tapos hanggang phase 5 pala to, ang underground cabling system, no. So malaki-laking trabaho din to, tsaka talagang gastos talaga, no, ng gobyerno, ng taxpayers money. So at least mapapakinabangan. Talagang magagamit sa tama yung taxpayers money dito sa Davao. Ganda kaya ng kalye na walang walang gawad ng kuryente. Underground cabling talaga. Okay, so dito lang tayo mga mga hagalat. Ako'y uuwi na, no. Sasakay na ako ng jeep pa uwi. Maraming salamat at
Tatabi daw dito sa kabila. Uuwi na nga ako ng ano. Matulog na tayo. O yun, may mga ano dito, mga disco-disco. So yun lang ha, maraming salamat sa mga nanonood. Basta mga lumang building dito nakikita natin kapag ganitong oras maglalakad. Ang ganda pala dito maglakad, city walk. Anong tawag dito, yung parang midnight walk, no, sa Davao City. Midnight walk. So thank you for watching. I have to say bye-bye and ingat. Bye.